nasa isang lugar Recording kung in saan progress. makakapag-focus tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Happy last day ng month of May. Ano po, napakabuti ng ating Panginoon. Pwede po bang muli nating palakpakan ang ating Panginoon? Salamat po sa kagaya ng nabanggit ni Brother Joms, yung presensya ng bawat isa ay malaking kagalakan. Ano po. So welcome po muli sa gawain ng ating Panginoon sa mga nasa Pilipinas, ano po, at sa mga kasamahan natin dito. Itong month of May, kung sa-summarize po natin yung ating mga pinag-usapan, nung first Saturday, we talk about honoring the Lord's table, ano po, yung yung Lord's Supper, ano. So, narinig natin yung salita ng ating Panginoon regarding sa preparation sa Lord's Supper. Anyway, sa first Saturday po, ano po, ay ready po natin ang ating mga puso dahil sa first Saturday ay meron ulit tayong privilege to remember the Lord's table or to honor the Lord's table. Second Saturday, we talk about honoring our mother. Ano, salamat sa Panginoon dahil merong sa loob ng isang taon ay merong isang Sunday na pwede nating parangalan ang buhay ng ating mga nanay. But hindi po to hindi to uh, limited o hindi to pwedeng ilimit ng isang Sabado lang, ano po. Ito ay araw-araw we should honor our mother, ano. Lalo na kung buhay pa po ang ating mga magulang, habang sila ay buhay pa, i-express na natin yung ating pagpapasalamat sa kanila. And nung third Saturday, we talk about honoring God through honoring our government. Medyo crucial itong pinag-usapan natin, but the point is hawak ng Diyos ang buong mundo at alam niya at hindi siya nasa-surprise sa kanyang ginagawa. That's why we need to honor yung government na tinatag ng ating Panginoon. Romans 13, di po ba? Walang pamahalaan na natatag na hindi alam ng ating Panginoon. And we should honor God through honoring our government. Last Saturday, pinag-usapan naman po natin yung honoring the Lord's Day na napakahalaga, ano po, sa 10 commandment ng ating Panginoon Yahweh, yung remember the Sabbath day ay napakahalaga. Sabi ko nga last Saturday, ito yung parang kapag pinabayaan mo yung Sabbath day, ito ay may parusa ka sa Old Testament, ano, may capital punishment ang mangyayari sa iyo. But sa biyaya ng ating Panginoon in the New Testament, ang Panginoong Hesus yung ating Sabat, siya yung ating kapahingahan, ano. At nag-enjoy tayo ngayon dahil may Lord's Day tayong ginagawa. Itong ginagawa po natin, ito yung Lord's Day mula sa ating Panginoon. Itong araw na binukod ng Panginoon para tayo magsama-samang sumamba at magpuri sa ating Panginoon. And as we close ito pong month of May, ang pag-uusapan naman po natin is honoring God's word. Ano po? Kaya inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi na ho natin babasahin. Along the way ay makikita naman natin itong mga salita ng ating Panginoon. Pero before that, tayo po muna itumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Salamat po sa huling araw ng month of May. Lahat po kami ay makakapag-confirm, makakapag-affirm na hindi niyo po kami pinabayaan at hindi niyo po kami pinagkulang, Panginoon. In fact, dahil sa inyong biyaya ay matatapos itong month of May na naramdaman at naranasan po namin ang inyong mga pagpapala, ang inyong pagtutuwid, at ang inyong mga pangako, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Do iba't iba kami ng pinagdadaanan, iba't iba po kami ng sitwasyon, hindi lahat masaya. May iba sa amin na may mga kabigatan, Panginoon. Kaya hinihingi ko ang inyong pagkilos sa tulong po ng banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy po kayong mangusap sa amin. Alam namin na meron po kayong mahal nyo kami. Kagaya nga ng aming MTM ng mga nakalipas na araw. You cares for us, Panginoon. Kailangan namin lumapit sa inyo, kailangan namin dumulog sa iyo because you cares for us. And salamat sa assurance, Panginoon, na mahal nyo kami, na concern kayo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa pag-aaral namin ng inyong salita, gabayan nyo po ang inyong lingkod as I present and as I proclaim your word, Panginoon. Nawa ito ay magsentro to sa inyo, Panginoon, at nawa ay makita ang inyong biyaya. Nawa ay maghari ang mabuting balita sa puso ng bawat isa.
maging ang kahandaan po ng puso ng bawat isa. May alam namin na ang inyong salita ay buhay. Ito ay salamin sa aming buhay, Panginoon. Kaya itama niyo po kami, ang aming prinsipyo, ang aming pananaw. Alam ko na lahat po ng aking sasabihin ay ito po ay inyo pong ipagsusulit ko po sa inyo pagdating ninyo, Panginoon. O pagbalik niyo muli dito sa mundong ito. Ito'y isusulit ko sa inyo. Kaya tulungan niyo po ang inyong lingkod, itago niyo po sa inyong salita, Panginoon. Maipahayag ko ang dapat na maipahayag. At, as we pray, Panginoon, sa iglesia ng GC Dubai, let Jesus hear, let Jesus sing, and let Jesus be glorified sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, honoring God's Word, napaka-halagang pag-uusapan po natin to. In fact, parang reminder sa bawat isa sa atin. Kasi, I do believe maraming mensahe na po tayong narinig patungkol po sa salita ng ating Panginoon, kung paano nating irespeto, kung paano natin mahalin, at kung paano natin ipamuhay ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga ngayong hapon na to sa ating Lord's Day ay isang reminder lamang po o reminder sa bawat isa sa atin itong paggalang sa salita ng ating Panginoon. Minsan po may isang bata na umuwi galing sa simbahan, galing siya sa Lord's Day po. At sa kanyang pag-uwi bago po siya matulog, siya po ay nanalangin. At ito po ang kanyang panalangin. Dear God, we had a good time at church today, but I wish you had been there. Po? Ito po yung kanyang panalangin. Ang ganda na sana ng kanyang panalangin. Dear God, we had a good time at church today, but I wish you had been there. Parang meron siyang inaasahan o meron siyang ini-expect doon sa simbahan na kanyang inattended. Parang nalungkot siya at panalangin niya, sana naandun ka, Jesus. So sometimes tayo po ganun ang ating preparation when we talk about church, o when we talk about Sunday service o Saturday service, when we talk about Lord's Day. Minsan ang iniisip natin, paano tayo may entertain? Paano tayo mapi-please doon sa ginagawa nating Lord's Day o sa ginagawa nating pagsamba sa ating Panginoon. But sa totoo lang, sa reality, at lagi naman naming sinasabi itong mga pastor, the thing is, hindi tayo pumupunta sa church para tayo ma-entertain. Amen po ba? Hindi tayo umaattend sa church para ma-please tayo. Kasi hindi naman po patungkol sa atin ang gawain. We go to church, we attend the church, dahil meron po tayong kailangang i-please, dahil meron po tayong kailangang i-glorify. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus at ang ating tagapagligtas. Kaya nga po sa hapon na to, sa ating pag-aaral, when we talk about Lord's Day, hindi po ito patungkol sa atin. Ito'y patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga last Saturday when we talk about Lord's Day, may kinalaman ang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday sa gagawin mong pagsamba sa ating Panginoon. At napakahalaga pong parte ng Lord's Day ay itong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. In fact, kung titingnan niyo po sa Old Testament, when ang konteksto nila ng Lord's Day, talagang isang araw po silang nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya tinawag na Lord's Day. And ito ay sabi nga ng isang preacher, si Alistair Begg, sabi niya, when God's word is truly preached, God's voice is truly heard. Kapag ang salita ng ating Panginoon ay napapahayag, ang kanyang tinig ay nakikinig. And how I wish, mga kapatid ko sa Panginoon, na tayo pong lahat, ang ating desire ngayong araw na to ay makinig sa salita ng ating Panginoon. No matter what kung ano ang situation natin, no matter what kung sino po yung nagsasalita ngayon, no matter what kung ano po ang ating, kung nasaan tayo ngayon, ang ating motivation ngayon ay makinig sa sasabihin ng ating Panginoong Hesus. Gusto ko munang balikan itong isang kwento sa Old Testament, bago natin na hiramin itong Mark 4, yung isang kwento ng isang bata o isang kabataan na tinawag ng ating Panginoon ni Yahweh. So 1 Samuel 3 verse 10, sabi dito, and the Lord came and stood calling us at other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, speak for your servant hears. So napaka-crucial
ng panahon na to kasi matanda na to si Eli. Si Eli po yung high priest nung unang panahon, sa panahon na yan, at technically, ang dapat kakausapin ni Yahweh ay yung high priest. Pero sa scenario na to, sa twist na to, ang kinausap niya ay si Samuel, yung batang nasa loob ng simbahan, nasa loob ng temple, taga-ilaw, si Samuel at ang kanyang tugon, speak for your servant hears. Napakahalaga pong tingnan natin yung word na servant po. Hindi lahat ng nakakarinig na salita ng Diyos ay nauunawaan. In fact, hindi lahat ng nagbabasa ng Bible ay nauunawaan ang Bible. Agree po ba kayo doon? May mga tao na nagtatry basahin ng Bible at ini-interpret ang Bible sa kanilang sariling experience o sa kanilang sariling interpretasyon. Tayo po ay alam natin yung when we talk about God's Word. Kaya nga, yung salitang servant dito ay napakahalaga. Una, yung servant dapat meron kang relasyon sa iyong master. Kaya ka nga tinawag na servant, di po ba? Nung sinabi ni Samuel, speak for your servant here, technically, ang sinasabi niya, meron siyang relasyon dun sa tumawag sa kanya. Your servant hears. And how I wish and how I pray na tayo pong lahat na nakakarinig ng aking boses ngayon, ay malinaw na po sa atin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Na meron tayong relasyon na bigay ng ating Panginoong Hesus na tayo ay nakakasamba, na tayo ay may pag-asa, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa ating Panginoong Hesus, sa ating tagapagligtas. At ito po ang aking panalangin, mga kapatid. Maliwanag sa atin yung kaligtasan. Alam niyo po, hindi mo talaga mamahalin ang salita ng Panginoon hanggat wala kang relasyon sa Kanya. Kaya nga kung papabayaan natin yung pag-aaral ng salita ng Panginoon, kung hindi natin pahalagahan ang salita ng ating Panginoon, pabalik tayo sa katanungan, meron ba talaga tayong relasyon sa ating master o sa ating tagapagligtas? Pangalawa, yung salitang servant dito ay you are rooted for your master's voice. Ikaw ay rooted sa salita ng iyong master. Ibig sabihin, talagang sinisik mo yung sinasabi ng iyong master. Talagang inaantay mo yung sinasabi ng iyong master. Ano man ang iyong ginagawa kapag ang iyong master nagsalita, titigil ka. Dahil yun ay salita ng iyong master. We are rooted for our master's voice. Kaya napakahalaga po na maliwanag sa atin yan. Hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon dahil hindi lang tayo nagbabasa dahil sinabi lang natin na basahin natin ang Bible. No, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon because we are rooted for Jesus. Amen po ba? We are rooted for Jesus. Dahil ito yung gusto ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito yung sa book of Ephesians, ito yung sanggalang natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito na puno ng kabiguan, sa mundong puno ng problema, sa mundong puno ng gera, sa mundong puno ng kasalanan. We are rooted for God's voice. We are rooted for Jesus. At pangatlo, speak for your servant hears. Ito yung readiness, yung kahandaan ng pagsunod sa ating Panginoon, sa master's command, sa utos ng ating Panginoon, na kahit ano pa yung pinapagawa niya, basta pinagawa ng Panginoong Hesus, walang question. We need to follow. Minsan, madaling gumawa ng, sabi ko nga, ay ang tao kapag ayaw sumunod, hindi mauubusan ng dahilan. Kapag ayaw mo sumunod, napakaraming dahilan. Pero dito, yung salitang servant, at kung meron tayong relasyon sa Panginoon, and if we are rooted for the master's voice, dapat ready ka na sumunod sa kanyang utos. Tanungin ko po sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon, how's our attitude in listening God's word? Kamusta po ang ating attitude kapag tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoon? Sa ating mga personal na MPM, sa ating mga personal na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kamusta po ang ating attitude? Ito po ba ay tinatanggap natin ng masaya? Ito po ba ay kapag narinig natin o kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, ang iniisip agad natin ay yung ibang tao. Iniisip natin, sana mabasa to ng taong ito na nakagawa sa atin ng hindi maganda, ng taong ito na ganito ang ginagawa niya sa kanyang buhay. Ito po ba ang pagtanggap natin sa salita ng ating Panginoon? Alam niyo po, sabi nga ng ating Panginoong Hesus dito sa ating pag-aaral ng salita niya sa Mark
Verse 12, sabi po niya sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Ano po? So, napapahayag ang salita ng ating Panginoon. Nandito yung Bible, nababasa natin, pero ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Ang aking panalangin, mga kapatid, na kung babalikan po natin, tayo po ay haharap na sa 6 na buwan ng 2025. Patapos na itong 6 months, yung half ng 2025. How I wish and how I pray, sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay pinaparangalan po natin ang salita ng ating Panginoon, nirerespeto natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa ating pag-usapan, how can we honor God's word in our lives? Paano natin pararangalan ang salita ng ating Panginoon? Dito po sa Mark 4, sa isang talinghaga ng ating Panginoon o parable ng ating Panginoong Hesus. Nung una natin binasa to, parang 4 na klaseng tao na 4 types of persons na tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi po sa support po ng mga theologian, ng mga commentaries, ang sabi po nila, isang tao lang ang tinutukoy dito. Isang tao lang ang tinutukoy dito, at ito yung pagtanggap ng isang tao sa salita ng ating Panginoon. Minsan, tinatanggap natin ang salita ng Panginoon nang masaya tayo kasi masaya yung nangyayari. Minsan naman, tinatanggap natin ang salita ng Panginoon, binabaliwala lang natin. Kaya itong salita ng ating Panginoon sa Mark 4 ay napakagandang paalala. How can we honor God's word in our lives? Una, makikita po natin, there's a wrong way to receive God's word. Meron pong maling pagtanggap sa salita ng ating Panginoon. Tingnan po natin. Una, a hard heart where the word is stolen. Yung matigas ang puso na yung salita ng Panginoon ay nananakaw, ay nawawala. Kung tatanungin ko po kayo, ilang mensahe po ang naalala nyo, naalala ninyo na tumanim sa inyong puso? O ilang MTM na personal nating MTM, personal MTM, personal Bible reading, personal study, devotion, na naalala nyo at talagang iningatan ninyo. Alam nyo po, isa sa maling way ng pagtanggap ng salita ng Panginoon ay yung katigasan ng ating puso. A hard heart where the word is stolen. Sabi nga po sa 3 and 4, tingnan nyo po, ng Marcos 4, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Yung ibon na tinutukoy po dito ay si Satanas, na nakakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya lang, after natin makarinig ng salita ng Panginoon, hindi natin pinahalagahan, hindi natin iningatan, dumating ang kaaway, dumating si Satanas at para nakawin itong mga salitang ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, that's a wrong way to receive God's word. Kung yung katigasan ng ating mga puso. At sinasabi ko po ito, hindi po dahil perfect po ako, kundi ito yung mensahe din sa akin ng ating Panginoon. Pangalawa, a wrong way to receive God's word. A hard heart where the word is stolen. Pangalawa, a shallow heart where the word is starved. Yung puso natin na tanggap tayo ng tanggap, kaya lang hindi naman natin inuunawa yung salita ng Panginoon. Hindi talaga natin ini-internalize yung sinasabi ng ating Panginoon. A shallow heart where the word is starved. Tingnan niyo po, 5 and 6, sabi naman po dito sa ating pinag-uusapan. Sabi po dito, may mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, parang sa panahon po ngayon, napakainit na po. Dito, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibasa ay hindi masyadong nag-ugat. So, yung salitang ating narinig, yung salitang natanim sa ating puso, pinabayaan natin. Para bang occasionally yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, parang sabi nga ng isang ilustrasyon, minsan daw tayong mga tao, ang pagtingin natin sa salita ng Panginoon o sa Bible parang cake, depende lang kapag may okasyon, depende lang
kumakain lang tayo kapag may okasyon, kapag anniversary, kapag may birthday, ano po. At kapag wala nang ganung selebrasyon, ay hindi na tayo kumakain. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, that's a wrong way to receive God's Word. Alam niyo po, ang Lifeway Research ay nagkaroon po ng pag-aaral dito last year at tiningnan nila, itong Lifeway Research po ay sa Amerika, ano po, tiningnan nila yung percentage, nag-survey sila ng percentage sa mga taong nagbabasa ng Bible, ano po, sabi po dito, 32% say they read the Bible personally every day. So imagine niyo po, 32% sa 100% say na binabasa nila ang Bible araw-araw. 27% say that they read it a few times a week. Nagbabasa naman sila kaya lang few times a week. So hopefully wala po sa ating ganito, ano po. 12% say they only read once a week. Once a week lang nagbabasa. Parang yung sinabi ko po sa inyo kanina, occasionally lang. 11% say they read a few times in a month. Ito, parang mas nakakalungkot na po ito. 5% say they read once a month, isang beses sa isang buwan. And 1 in 8, 12% admit that they rarely and never read the Bible. So saan po tayo dito mga kapatid? Ang percentage po tayo dito? Hopefully, hindi po tayo ano po kasi meron tayong MTM eh. In fact, yun nga yung purpose ng MTM na kahit tayo magkakahiwalay, kahit tayo hindi magkakasama for some reason at bihira tayo magkita, ano po, yung ating spiritual ay hindi natin napapabayaan. Yung para po bang napapagpasturan kayo kahit hindi tayo madalas na nagkikita sa pamamagitan ng ating MTM, meron tayong kinakain sa ating buhay spiritual, ano po. At ito'y ating tinatanggap. Kasi kung kagaya po ng ating pinag-uusapan, yung a hard heart where the word is stolen, yung a shallow heart, yung pinapabayaan lang natin yung salita ng Panginoon, ano po, na pinapabayaan lang natin yung salita ng ating Panginoon na marinig natin, marinig natin sa kanang tenga at lalabas lang sa kaliwang tenga, ano po, that's a wrong way to receive God's word. At pangatlo, na maling kaparaanan sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. At ito po, napakahalaga nito. A crowded heart where the word is strangled. Yung po bang yung ating mga puso ay mabigat na, ang daming pinagdadaanan, o yung ating mga puso ay walang lugar sa salita ng ating Panginoong Hesus. Hindi ko po alam kung meron po sa ating sa kalagitnaan ngayon na ganito. Madaming iniisip, madami pong alalahanin, may mga galit sa puso, may mga uh, iba't ibang alalahanin, ano po. Alam niyo po, mahihirapan talaga tayong tanggapin ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga ng verse 7, tingnan niyo po. May mga bini namang nalaglag sa mga damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo kaya't hindi nakapamunga ng mga binhi. In fact, pinaliwanag pa to ng ating Panginoong Hesus sa verse 18 and 19. Kung tatawid tayo ng ilang verses, sabi dito, ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sabi ng Panginoong Hesus, sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Nakinig ha, tingnan niyo po, galing sa salita ng ating Panginoon, nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawalan ng puwang sa kanilang puso. Kaya hindi ito nakapamunga. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Yung hadlang kung bakit hindi nakakapamunga yung salita ng ng Diyos sa ating mga puso. Una, dahil sa alalahanin sa buhay. Dahil sa alalahanin. Ganda po ng ating devotion kanina, ano po. He cares for us. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay concerned sa atin. Inaantay niya tayong lumapit sa Kanya, inaantay niya tayong yung ating mga petition ay sabihin natin sa kanya, ano po, He cares for us. Hindi ko po alam kung meron po sa ating kalagitnaan ngayon na madaming alalahanin sa buhay. Hindi natin alam kung ano yung ating future, hindi natin alam kung anong mangyayari ngayong month of June, ano po, hindi natin alam kung ano ang mga katiyakan ngayong month of June, ano po. But nawa
ano man po yung ating pinagdadaanan, ano po, ilapit natin sa ating Panginoon at wag po itong maging hadlang para hindi natin tanggapin ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ang isang dahilan ay pagkasilaw sa salapi. Pagkasilaw sa salapi. Tayong mga OFW, ano po, tayo missionary ng ating Panginoon. In fact, tayong mga Kristiyano ay missionary, ano po, at hindi lang tayo basta OFW. Meron tayong responsibilidad na dalhin ang salita ng Panginoong Hesus. In fact, ito yung ating mission and vision. Ano po? Ito yung ating pangarapin na ipahayag ang salita ng ating Panginoong Hesus. Sana hindi po tayo nasisilaw ng ating mga sweldo. Ano po? Sana hindi po tayo nasisilaw ng mga bagay na kaya nating bilhin. Ano po? Na-enjoy natin. Salamat sa Panginoon. Biyaya yan. Nagpapasalamat tayo dahil may times na o may mga moment na mabibili natin yung gusto natin. Okay po yun. Pero sana hindi po tayo nasisilaw sa ganung bagay. Ano po? Hindi sana nasisilaw tayo at ito yung nagiging dahilan para hindi po natin tanggapin ang salita ng ating Panginoon sa ating puso. At pangatlo, yung sabi niya, yung nagiging hadlang ay yung pagkuhumaling sa ibang mga bagay, ano po, sa ibang mga bagay. Yung iba yung priority natin kaysa yung salita ng ating Panginoon. Iba yung priority natin kapag Lord's Day, iba yung priority natin kapag nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. Ano po, napakahalaga po na yung salitang backsliding, napaka-crucial, ano po. At lagi kong ina-explain sa inyo to. Wala akong stand dyan sa backsliding, pero lagi ko sinasabi na ang backsliding ay hindi lang yung taong hindi umattend ng church. Ang backsliding ay nakikinig ka nga ng salita ng Panginoon pero hindi mo ginagawa. Nandito ka nga sa Zoom pero nagpe-Facebook ka naman. Parang yun isang way ng backsliding. Nandito ka nga sa Zoom, kaya lang may iba ka namang ginagawa, ano po, dahil naka-off yung camera natin, hindi tayo magkakasama, ano po. It's a way ng maling pagtanggap ng salita ng ating Panginoon. Minsan, sa isang drawing ng isang pastor, ano po, sabi niya, ang explanation niya, nakita do sa drawing, ang explanation niya, sa kwentong yon, nakita daw nung mga pastor yung si Satanas na doon sa may simbahan, ano. Gawang kwento lamang po ito. Ang sabi nung pastor, hindi ka ba natatakot, Satanas? At itong mga taong ito ay nasa loob ng simbahan ngayon. Alam niyo po, ang sagot ni Satanas ay ganito. Okay lang. Tuwing Sunday lang naman sila nasa church. Pagdating ng Monday hanggang Sabado ay hindi na sila nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay lang na mag-aral sila ng salita ng Panginoon ng Sunday. Pagdating naman ng Monday at Sabado, hindi na nila binubuksan ang Biblia. Hindi na sila nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And it makes sense. Bagamat ito po ay gawang kwento lang, it makes sense na kapag pinapabayaan po natin ang salita ng Panginoon, ang natutuwa po ay ang ating kaaway. Ang natutuwa po ay ang kaaway ng ating Panginoon. There's a wrong way to receive God's word. But lo and behold, kung may wrong way to receive God's word, ito po, napakahalagang bigyan nating pansin. There's a proper way to receive God's word. Ano po? May tamang kaparaanan sa pagtanggap ng salita ng ating Panginoon. Kung i-conclude po natin itong Mark 4, isa lang ang sinasabi, isa lang po ang tinuturo diyan. Be fruitful. Maging mabunga ang salita ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Ano po? Kung ano yung tinatanggap natin sa ating puso, kung ano yung tinatanggap natin sa ating buhay, ano po? Galing sa salita ng ating Panginoon, pagkaingatan natin at maging bumunga to sa ating mga puso. Ano po? Halimbawa, ang tinuturo ng salita ng Panginoong Hesus ay pagtulong sa mga nangangailangan. So let it be. Ito yung salita ng ating Panginoon. Be fruitful. Huwag nating hayaan na agawin to ni Satanas yung katotohanan na yon. Halimbawa, ang tinuturo ng salita ng ating Panginoon ay magpatawad. So let it be. Ito yung tinuturo ng salita ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na mag-input ang kaaway sa ating mga puso. So sinasabi ng Panginoong Hesus, magpagamit tayo sa Kanya. So let it be. Be fruitful. Ito yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga, tingnan natin, there's a proper way to receive God's word. Una, we need to hear God's word attentively. Makinig tayo sa salita ng ating Panginoon attentively. Bigyan nating pansin yung salita ng ating Panginoon whenever the word is
napapahayag ang salita ng Panginoong Hesus, napoproclaim whenever kapag tayo nag-MTM, ano po, kapag tayo nagbabasa ng Bible sa ating mga pamilya, pakinggan ho natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Tanungin ko po kayo mga kapatid, may time pa ba tayo makinig sa Panginoong Hesus o ang dahilan natin busy na tayo? O ang dahilan natin madami tayong ginagawa? Again, hindi mawawalan ng excuse ang isang taong ayaw sumunod sa salita ng Panginoon. Hindi ho tayo mawawalan ng excuse kung ayaw talaga nating mag-aral ng salita ng ating Panginoong Hesus. Marahil, yung ilan naman sa atin, busy nga sa ministry, ano po. Marahil yung iba sa atin, busy nga sa paglilingkod. Kaya lang nalilimutan na natin yung salita ng ating pinaglilingkuran. Wala tayong time doon sa ating pinaglilingkuran. Kagaya nung nangyari sa New Testament, kay Martha and Mary. Di po ba? Nung dumating ang Panginoong Hesus, anong ginawa ni Martha? Kumuha kagad siya ng mga bagay-bagay, naghanda kagad siya. At nung nakita niya si Mary, nakikinig sa Panginoong Hesus, sabi niya, Panginoong Hesus, hindi mo ba sasabihin kay Mary na kumilos-kilos, na tumindig diyan at tulungan ako? Ano sabi ng Panginoong Hesus? Martha, ginawa ni Mary yung dapat niyang gawin. At ano yung ginawa ni Mary? Nakinig sa salita ng nakinig sa salita ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid ko sa Panginoon, baka masyado ka nang busy. Sabihin mo nga sa sarili mo, baka masyado ka nang busy at hindi mo na pinahahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Pangalawa, the proper way to receive God's word, not just to hear, but also to obey God's word immediately. Kapag sinabi ng Panginoon at meron tayong nabasang commandment, tandaan niyo po yung outline ng MTM, di po ba? May command doon. Sundin ho natin kaagad. Obey God's word immediately. Sabi ko nga po sa inyo, baka ang bukas ay huli na. Pag sinabi mong bukas na lang ako susunod, baka sabihin, pag sinabi mo sa isang linggo na lang ako susunod o sa isang buwan na lang ako susunod, baka huli na po yun. Hindi natin alam ang bukas. Alam niyo po, hindi ho tayo tumatanda para mamatay. Ang kamatayan po ay dumadating sa kahit anong edad. Mali yung prinsipyo na bata pa naman ako. Ano po? Hindi po. Hindi tayo tumatanda para mamatay. Ang kamatayan ay darating. Kaya napakahalaga ho na kapag tayo ay may narinig na salita ng ating Panginoon, sumunod po tayo. Kapag may inuutos siya. Sinasabi ng Biblia, magmahalan tayo. Bagamat mahirap, magkakaiba po tayo eh. Magkakaiba po tayo ng gusto, magkakaiba tayo ng prinsipyo sa buhay, magkakaiba tayo ng point of view. Pero sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang ibang tao, ang iyong kapwa. Di po ba? Sinabi ng Panginoon, ng salita ng ating Panginoon, magpatawad tayo. Napakahirap nun. Pero kailangan nating sundin. Kasi yun yung salita ng ating Panginoon. Obey God's word immediately. Tingnan niyo po, ang sabi po sa James, sa Santiago 1, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Ano daw po? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ano po? Ang kanyang anyo. Pangatlo, hear God's word attentively, obey God's word immediately, and spread God's word continually. Ano po? Ipangaral po natin ang salita ng ating Panginoon. Natutuwa po ako sa mga ilang kapatiran na nagpo-post ng mga verses, ano po, and nagpo-post. Special shout out kay Brother LJ, ano po, na consistent na nagsi-share ng ating MTM. Salamat sa Panginoon, ano po. Sa atin po, sa mga nagpo-post ng mga prayer, nakakatuwa pong tingnan nakaka-encourage po. Alam niyo po ba ang social media ngayon ay platform to share the gospel? Alam niyo po ba ang social media ngayon ay platform to present Jesus Christ? So we need to maximize ito pong mga bagay na to, ano po. Lalo na kapag meron tayong mga friends sa Facebook na hindi mananampalataya. Alam niyo po, napakagandang i-post nito. At sa ating mga buhay, ano po, we need to spread God's word continually. Sa Norway po, ay meron po dung tinatawag na World Seed Vault, ano po, sa Norway. Ito yung lugar na kung saan nagpe-preserve po sila ng mga seed, ano po.
At ang kanilang konteksto na kapag naubos na yung lahat ng seed dahil sa mundong ito, dahil sa global warming, dahil sa iba't ibang gera, ano po, ay may napipreserve na seed, hindi nauubusan ng seed, ano po. At kung titingnan niyo po yung ah, sa Norway, yung pagkakagawa nito, ito po yung 100 meters inside a mountain. Talagang napakalalim, ano po, 997 kilometers from the North Pole and 45 concrete walls, ano po. Talagang iniingatan po nilang mabuti para hindi po masira at para hindi po mabulok itong seed, ano po. Talagang iniingatan nila. Ginagawan lahat nila ng kaparaanan, ginagawan lahat nila para hindi masira, mawala itong seed, ano po. Mga kapatid ko sa Panginoon, sana tayo din po, gawin natin ang lahat para ang salita ng ating Panginoong Hesus ay hindi po nawawala sa ating puso. Gawin po natin ang lahat para yung salita, yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon ay hindi po nawawala sa ating mga buhay. Kahit anong problema ang dumating, kahit anong pagsubok ang dumating, ingatan po natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Balik tayo sa buhay ni Samuel, sa kanyang panalangin, speak for your servant hears relation to your master. Dapat maliwanag na po sa atin to. Meron tayong relasyon sa ating master. John 10, di po ba nakikinig sa akin ang aking mga tupa? Ano, dapat nakikinig po tayo. Meron tayong relasyon sa ating pastol, sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, we must be rooted sa salita ng ating Panginoon. At pangatlo, we must ready to follow God's command. We want to honor God's word. Dapat ready po tayo na sumunod sa ating Panginoon. Sasabihin ko po ulit sa inyo ng maraming beses, to be Christian, it costs us not just something, but it costs us everything. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lang for the sake na masabi tayong Kristiyano, madaling sabihin yan, but to be a Christian, to be a follower of Christ, it costs us everything, everything. And I pray, mga kapatid, as we close this month of May, as we close this sermon, this message, as we close ang salita ng ating Panginoon ngayon, maging panalangin po natin ito. Speak for your servant hears. Pwede po ba nating sabihin sa ating mga sarili ngayon yan? And palitan natin yung word na Samuel. Pwede nyo po bang banggitin ang inyong pangalan? Ano po? And Paulo said, speak for your servant hears. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyong mga salita. Ito ay paalala na we are guilty, Panginoon, minsan sa aming buhay kung kami po ay nakakalimot dito, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pero salamat po sa inyong paalala sa inyong salita na nagpapalakas sa amin, na nagpapaalala sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming Kristiyanong pamumuhay. Hindi po madali, ah, hindi po kami exempted sa mga problema at pagsubok. Pero maraming salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na nagpapalakas sa amin. Tulungan niyo po kami. Alam po namin na buhay ang inyong salita at ito'y binabago kami. At we are under of your sanctification, aming Panginoon. At kagaya po ng aming declaration ngayon, mangusap ka po sa GC Dubai. Nakikinig po sa inyo ang GC Dubai, Panginoon. At sa buhay ng bawat isa, mangusap po kayo sa amin. Nakikinig po ang inyong mga lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Tunay na nakikinig ang ating Panginoon. And nakikinig din siya. Tunay na nakikinig ang Panginoon sa atin. And ngayon dadako tayo sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kagaya natin na natutunan, maririnig ng Panginoon yan. Yung ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil ito ay last Saturday of the month. Next, ano ba? Bukas na pala, no? Bukas na pala, June na. June na bukas. And siguro, maganda rin na siguro baka may magpapasalamat din dyan dahil may darating na holiday. Ngayong darating na June. So, may mga balak na dyan. Yung mga magpa-flight, mag-out of town dyan. Ayun. Sige, open po ang pwede nyo po open yung mga mic kung sino po nais magpasalamat sa Panginoon.
Galing ni Joms ah. Sige, ano natin to, unahan na. Baka maunahan pa. Ayun po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, unang-una yan sa araw na to, sa gawain na privilege na naka-join. And nagpapasalamat din ako sa Lord sa actually today meron tayong na sharean si Abbas. Isa siyang Pakistan. Though hindi pa siya tumatanggap pero we were able to share yung salita ng ating Panginoon, yung gospel. And actually, malaking challenge talaga whenever we share this sa mga kapatiran nating di ba? Pero andun nga yung discernment na if it's the time ng Lord na ma-share yung salita niya. And ayun, salamat sa courage na binigay ng Panginoon sa akin, sa wisdom din, and yung perfect timing. And at the same time, yung talagang kung paano kumilos yung Panginoon, kung ano siya sabihin, talagang isa siyang malaking pasalamat sa Lord. Kasi kung titingnan ko yung kung sino ako before, parang isipin ko wala akong pakialam sa ibang tao. Parang ganun ba? Pero salamat dahil sa salita ng Panginoon, binigyan niya ako ng heart para ma-share talaga yung kanyang gospel, yung salvation, yung reason. And thank you sa Lord dahil I was able to introduce yung ating Panginoong Jesus sa kanya. And alam ko naman kasi na kilala nila si Jesus pero wala silang relasyon and they don't know him deeper. So it is a blessing for me today na while interpreting yung message ni Pastor Joe sa kanya, yun na yung naging way ng Panginoon para ma-share natin yung importance ng pagkakilala kay Jesus. And sabi niya sa akin, don't worry bro, I will talk to you once I ready and I will send you a message. Kumbaga na andun na yung naintindihan niya kasi kung sino si Jesus. So, napakalaking pasasalamat ko sa Lord yun dahil isa siyang encouragement that He's moving talaga. And I know na He's coming, no? And yun nga, tama yung sabi ni Pastor Paulo, no? Hindi natin kasi alam kung bukas ba is may bukas pa talaga. Kasi hindi natin alam yung timing ng Lord. So, thank you sa Lord for that. And isa pang pagpapasalamat ko is answered prayer, yung prayer natin sa increment. And all praises to the Lord dahil His timing is talaga. eh, tawag doon. Hindi natin na alam. So, masaya tayo dahil naka-receive tayo ng increment. Hindi pa man yun yung pinagpipray pero He's moving and He's teaching us. So, sinasabi ko sa Lord, just prepare me, Lord, sa bigger increase. So, bigger increase comes bigger responsibilities. So, encouragement din siya na yung pinaghihirapan natin or mga sacrifices natin para sa Kanya is we are receiving din yung fruit. Not for us, but for Him talaga. Kaya, salamat sa Lord. And yung bakasyon, ayan, June na bukas. So, ilang araw na lang, magbabakasyon na rin ako. And looking forward sa fruitful vacation. And nawa, yung mga plans is magawa. And all praises belongs to our Lord lang talaga. Amen. Sino pa po ang kasunod? I-unmute ako ni Jones. Jones, ina-unmute mo ko, nakita ko yun. Hindi. Pero, actually, i-unmute ko na siya. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa buwan ng May, actually, last day na nga po ng May ngayon. Sobrang dami ko pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. So, yung una po, my prayer is, hindi po ako ma-hospital ng May. And God answered that prayer na hindi po ako na-hospital. Alam niyo pong lahat na nung May po, 2 beses po akong na-hospital and nag-stay sa hospital for, yung una po is 3 days and 5 days. So sobra pong saya po ng puso ko na
hindi po talaga ma-hospital kahit po medyo may nararamdaman. But I always pray na sabi ko, "Lord, 'di ba, hindi po ako ma-o-ospital ngayong May." Yun po unang answered prayer ng Panginoon sa akin. And, yung pagpunta po ng parents ko ng mommy ko po plus sa mga kapatid ko. Actually po, yung dream na yun is, binigay sa'kin ng Panginoon or yung sobrang yung dream na yun po sa puso ko is since 2019 na parang talaga po ng Panginoon yung dream na yun sa puso ko, na parang yung desire na mapapunta sila, na makasama ko sila. But, nangyari po ang pandemic, ganyan. So, parang sabi ko parang hindi na siguro and malabo na. But that dream, ang Panginoon po talaga yung nagbigay sa'kin in year 2019. So, I know that He is not just an author nung our ng nung dream na yon nung faith na yon, but He's the finisher, sabi nga dun sa sa salita niya. And, sabi ko nga, it's been a long joke na desire ng puso ko na parang kinalimutan ko na siya. Parang hindi ko na siya masyadong pinag-pray. But then, lagi kong talaga pong iniisip na He makes all things beautiful in His perfect time. And, I know yung pagdating nila ng May, it was perfect kahit po sobrang init talaga. Perfect in a way na kailangan ko po ng emotional ano po, yung I mean, nandiyan sila, maramdaman ko yung presence nila dahil yun nga po na-ospital ako ng April and yung nasa isip ko po yung procedure at yung medication. So, parang kailangan ko po ng present sila. I know yung andiyan po kayong lahat for me yung prayer, yung church, pero iba pa rin po kasi yung yakap din ng nanay. Sabi ko nga po nung nakakaramdam ako ng mga pain, tsaka nakakaramdam ako talaga ng worry. Of course, we're praying pero parang as much as possible, yung nanay mo talaga yung tinatawag mo. As in parang pero siyempre ayoko naman po na mag-worry siya. Kaya hindi ko siya dina-direct na i-message, tawagan, ganyan. Pero po, yun po, for 10 days, may nanay po ako, may mga kapatid po akong ano, nagbabantay sa'kin, tsaka nagpapaalala na magpahinga, yung ganyan po. So, yung 10 days pong yun, salamat sa Panginoon sa provision, sa protection po, and sa pleasure na pinagkaloob niya sa bawat isa sa amin. Nagkaroon kami ng bonding and nagkaroon ng time sa bawat isa. Hinihingi ko rin po ng ano, ng pasensya yung 2 Sundays, 2 Saturdays din po akong hindi naka-attend. But, yun nga po, salamat sa Panginoon dahil, yung 10 days na po yun parang sobrang bilis. But, yun yung approval din po ng leave ko after being away sa office ng 18 days dahil sa, hospitalization at saka sa sick leave, pinayagan po ako for 10 days. Kaya po sobrang thankful din po ako sa Panginoon. Salamat sa Panginoon po as in walang walang hanggang pasasalamat sa kabutihan niya, sa patuloy na pagkilos niya sa buhay ko, sa patuloy na pagpapakita niya kung gaano siya kabuti. Bagamat may mga challenges, tsaka yun 'pag nakakaramdaman ng konting pain and discomfort, um, lagi kong iniisip na ang Panginoon yung kasama ko all throughout, from the start hanggang matapos or hanggang under medication or after the procedure. So, yun po sobrang buti po ng Panginoon. Hi lagi yung isa po talaga sa favorite verse ko po yung Ecclesiastes na, "He makes all things beautiful in His perfect time." 'Pag hindi pa okey ang lahat, ibig sabihin andun pa rin yung proseso ng Panginoon at andun pa yung mino-mold ka ng Panginoon para sa mas magandang bagay na ipapakita niya sa'yo. So, yun po sa Diyos po yung kapurihan at kapasalamatan. Ayan, susunod na po ako kasi baka maunahan ako ni Eunice.
Ako rin ay nagpapasalamat kay Lord kasi hindi ko nakalimutan na may service tayo ngayon. Nung Sunday po ay nakalimutan ko. Minsan pagka gumising ka ng Sabado, no, dire-diretso yung pagtatrabaho mo sa bahay. So, nakalimutan ko talaga na ano. Ayun. So, sanay pa rin ako na linggo yung service natin siguro. Na, nung makita ko yung message ni Joel, tapos na yung ano, service. Yun. Praise God that talagang pinaalala sa akin ni Lord, may service kayo bukas, may service ka mamaya. Yun. And isang pinapasalamat ko rin kay Lord yung medyo ano challenging struggle yung May din para sa akin, parang si Renz ano. Pero hindi naman sa health. Sa akin ay sa work. Siyempre, nag-design ako, alam naman ng lahat. But parang mas nahirapan ako nung last week ko na. Ayun, parang okay ako nung nag-resign ako prior to that 3 weeks prior to my last day. And then nung last week na is nahirapan ako nung kinausap na ako nung HR tsaka nung boss ko. So parang naghahalo sa akin yung kayabangan, yung yung pride ko. Alam mo yun, parang gusto mong pairalin yung pride mo. And talagang ano, tinuruan ako ni Lord na lumapit sa mga tao na magtanong, hindi magdesisyon basta-basta. Alam mo yung parang humingi ng advice. Kasi minsan pagka hindi ka humingi ng advice, talagang laging nakafocus ka lang dun sa ano mo sa feelings mo. At minsan magkakamali. Praise God at ayun, there are few people na talagang nalapitan ko at nagbigay sa akin ng clarity dun sa situation. And then yun, hindi ako na nag-resign, tinanggap ko yung offer nila. And I thank God for that. At least sumusweldo pa rin ako. At yun, nakiusap nga sa akin yung boss ko na tanggapin mo na at kung talagang gusto mong umalis, then you can find a job and then just give us a time para makahanap ng replacement mo kung ayaw mo na talaga dito sa akin. Yeah. And this is what's happening right now. Naghahanap pa rin ako ng trabaho. May mga applications ako, tapos may mga calls ako na hindi ko naman in-applyan. Ayan. Syempre, akala natin, ito na yun. Pero hindi. Yun nga yung sinasabi ko na hiningi ko na ipag-pray ng Wednesday. So, sa takbo ng interview is talagang nakita ko na this job is not for me. Ah, kaya ah, medyo pang very high level yung ano, yung trabaho na hindi ko gusto magpagtrabaho sa owner ng napakalaking kumpanya. Pangalawa sa pinakamayaman dito sa Dubai yata sila. So, you wouldn't want to work with those people kasi iba ang kalakaran doon. And kailangan mong magpikit ng mga mata mo kung kailangan mong pumikit ng mata at lunukin lahat. 'Di ba? So, for Christians, hindi para sa atin din yun. And I thank God for that. And mukhang ayaw din naman sa akin ng HR na Pinay na nag-interview sa akin. So, parang ayaw niya nga ako interview, isang tanong lang yung tanong niya sa akin. Parang maidaos lang yung interview. Parang ganun yung dating sa akin. So, siguro meron na siyang napili sa side niya na gusto niyang dalin. Kasi very obvious na talagang parang ano, courtesy ko lang. Siguro nasubmit yung CV ko at napili ako isa sa mga shortlisted nung may-ari ng kumpanya, 'di ba? So, she has to do her job. Ayun. Pero very obvious na ano. And I thank God kasi we really don't want to put ourselves in that situation. And then, I thank God also dahil after that, meron naman akong isang interview the next day. And sa masasabi ko na napakaganda ng usapan namin dun sa interview, no? As in, ang tagal namin nag-usap ng HR, as in talagang ang daming tanong na doon mo makikita na talagang ano, the role is very important at yung role is parang kayang-kaya ko yung trabaho. Ayun, and I just hope na makuha ako dun sa role na yun. Ayan. And I thank God din kasi kahit hindi ako nag-apply sa kanila, no, sila yung tumatawag sa akin. Yun nga yung sinabi ko sa nag-interview sa akin. Sabi ko, I'm grateful kasi hindi naman ako nag-apply sa inyo. Pero
nakita mo ako sa LinkedIn. So yung mga naghahanap ng work, sa LinkedIn talaga. LinkedIn is the key. Kasi lahat ng kumukontak sa akin, puro sa LinkedIn eh. Puro doon sila nagko-contact sa akin. And then, I also praise God kasi nag-50th birthday yung husband ko, si Mahmoud. Ayan. Salamat sa buhay niya, salamat sa kalakasan, sa good health na pinagkakalob. Aside dun sa natural health na problems ng pagtanda, no? Syempre, yung mga sakit-sakit sa kung saan-saan, and ay okay naman, aside from those. And nagpapasalamat kami kasi nagpa-surprise party kami sa kanya na hindi naman naging surprise kasi uh, na-booking din, ano. At tapos nag-celebrate kami sa yate. Yung friend niya is talagang, ako, napakabait talaga nung kaibigan niya. Kasi talaga nag-rent siya ng buong yate para lang sa amin, apat naman kami. Pang 15 tao yung yate, ano. Kaya lang, ayun, hilong-hilo ako at wala akong ginawa kundi matulog the whole time. Kasi talagang nagsuka sa hilo sa sobrang maalon. So, si Mahmoud ay nagsuka din siya na nagsuka, pero after niyang magsuka, wala naman, okay na siya. Ako hindi ko na kinaya. But nag-continue silang tatlong magkakaibigan, nag-celebrate, kwentuhan, ayan. And na-enjoy naman din nila yung time nila together. And I praise God kasi it's a different uh, experience din na pag-celebrate ng birthday. And we thank God kasi we can experience those things na akala natin di natin ma-experience. Diba? Sabi nga natin, meron tayong mga gustong bagay na ayaw tayo dalhin ni Lord doon pero may pinapa-experience tayo sa atin si Lord na ibang bagay. So, bawi-bawi din, di ba, si Lord? Kaya, let's just trust God. Ah, Ako din, ganyan din yung ano ko ngayon sa paghahanap ko ng work. Ah, Merong maraming hindi na-answer prayer, pero let's look at it as uh, positive thing para tayo ay maingatan ni Lord doon sa mga nakaamba na pwedeng kapahamakan para sa atin. Praise God. Amen. Sino pa po yung kasunod? Ayan, sige ako na naka pinapa-unmute na, eh. Hindi, ayan, gusto ko pong magpasalamat sa Lord sa natapos na, 4th, wedding anniversary namin ni Pastor Paulo. Ayun, salamat sa Lord kasi 4 years na pala. And then, yun nga na-share ko din po nung, prayer meeting sa mga girls. Kumbaga sa isang bata, yung development niya, 4 years old pa lang aming married life. So, toddler stage, madaming dapat pang matutunan. And thankful sa Lord kasi may mga tao sa aming nakapaligid sa amin, nag-guide sa amin, nagpe-pray sa amin sa aming married life. Ayun, salamat sa Lord for 4 years. And I pray for more years to come, ganyan. And also, sa aking 32nd birthday, the following day lang po. Salamat sa Lord kasi nakaabot ng 32 years old. So, ayun, nabanggit nga din na because we don't know kung bukas na buhay pa tayo or sa mga sunod na linggo, buwan. Salamat sa Lord kasi nakapag-celebrate pa ng 32nd birthday. So, sana marami pang birthday na i-celebrate or to look forward to. And also, I want to thank the Lord, a big, big shout out to my mama. Ayan, kasi pinanganak niya ako noong May 25, 1993. So, syempre, as a mom myself, I know madaming sinasacrifice ang isang mom sa anak niya. So, thankful kasi ipinanganak niya ako noong May 25. Ayun. So, ayun. So, pag birthday, syempre parang inaalala mo din yung ganun. So, shout out. Yun lang po. Salamat sa Lord. Ayun. Puring po Panginoon. Sino pa po kasunod?
Ako, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon ngayong month of May. Salamat sa pag-iingat araw-araw. Yun nga yung nabanggit din ni Eunice. Meron din kami mga reflections. And naghanap ako ng ng mga questions sa Google para nung anniversary namin para mas lalo namin makilala natin sa isa. At salamat sa Panginoon dahil isa yung desire namin patuloy na mag-serve at patuloy na sumunod sa Panginoon sa GC Dubai, sa pagsuserve dito sa GC Dubai. And salamat sa Panginoon dahil ang daming nitong lately na-appreciate ko yung lalo ko na-appreciate yung company na pinagtatrabahuan ko. Grabe yung training, na-appreciate ko yung training. Sabi ko nga kay Brother LJ kung paano ka magsalita, kung paano mo kausapin yung mga mataas ang posisyon. Na-appreciate ko. Kaya salamat sa Panginoon sa wisdom na binibigay niya. At ah, sa itong month of May ay matatawid namin sa biyaya ng Panginoon. At hindi kami nagkasakit. Though ngayon ay may konting-konti na lang naubos si Euphoria, pero salamat sa Panginoon kasi yung sa aming tatlo hindi kami nagkasakit. Malaking blessing 'yon. Yun nga, parang every time na uwi ka ng bahay, sasalubong sa iyo yung aking anak tsaka si Eunice. Parang ang laking blessing na makauwi ka ng maayos sa iyong tahanan, na may matutulugan ka ng safe at kasama mo yung family. At yung presensya niyo po bawat isa, maraming salamat po sa inyo. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil kasama ko kayo ngayon, nag-serve, kasama ko kayong naglilingkod ngayon sa Panginoon at nagpupuri sa Kanya. At purihin ang ating Panginoon. Amen. Sige po, ako po, papasalamat din po ako. Nainggit po ako sa inyo eh. Papasalamat din po ako dahil una, is yung narinig natin yung mensahe is nasagot din yung tanong ni Garby kung natutulog ba ang Diyos. Ang Diyos po hindi natutulog. Lagi po siya nakikinig sa atin. And pangalawa po is yun, kami din po nag-celebrate din kami ng 6 years anniversary. Parang yung pong pagsasama namin ni Asel ay talagang yung pagtuturo ng Panginoon sa amin. Talaga kami yung siguro yung family namin yung wala kaming ibang inaasahan. I mean, wala pag may kumbaga susubukin kami ng sakit, susubukin kami ng financial difficulties or anumang bagay. And yung 6 na taon na yun, totoo na yung sinabi nung pag may mga kasalan na sa hirap at kaginhawahan kayo'y magsasama. Sa 6 na taon ay parang sa hirap at hirap-hirap kami patuloy nagsasama. May ginhawa din naman, pero yun talagang minsan mas matimbang yung kahirapan, pero may ginhawa din naman. Pero talaga ang nag ano sa amin ng Panginoon sa amin, hindi niya kami pababayaan. Hindi siya yung kinakanta ni Rowan na in Christ in my vessel I can smile at the storm. Yung kahit anong bagyo na dumaan, kapag binigay mo sa Panginoon, yung pamilya namin is relax lang na kumakain ng buffet sa isang barko, sa isang bangka, kahit bumabagyo pa yan. And yun yung patuloy na tinuturo sa amin ng Panginoon. Yun nga, di ba? Lingin naman sa kalaman ng bawat isa, si Asel, delay yung sahod. Pero still, yung provision ng Panginoon, yung paano kami, hindi niya kami talaga pinababayaan. And yung sasabihin na parang magwo-worry, wala sa amin yung pag-worry. Ang binibigay lang namin sa Panginoon and talagang nandun yung ano sa amin ng pagpo-provide ng Panginoon sa pangangailangan, especially kay Rowa. Kaya nga talagang ako naniniwala si Rowa ay isang malaking channel ng blessing sa amin ni Asel. Yung pagkakaloon na isang Rowa is ano rin siya nag-unite din sa amin para nagiging mighty band din namin pagsasama. Pero minsan
ayaw kami niyang pagsamahin ni Rowa. Laging gusto yung nasa gitna namin. Tapos ayaw lagi ako didikit sa kanyang mami. So minsan, binabantaan ko na siya. Ako ang una nagmahal sa mami niya, hindi siya. So talagang mas matibay lang talaga si Rowa kaysa sa akin. So, yun. Talagang sa Diyos ang kapurihan, ma-amaze ka na lang kung gaano, yung kaya gaya ninawit natin, ma-amaze ka kung gaano katapat ang Panginoon sa atin. Once na binigay mo sa Kanya, ang lahat, ma-amaze ka kung gaano katapat ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Sabi ko nga kay Asin last time. Sabi ko, parang di bagay sa akin ngayong taon to yung pangalang Boss Joms eh. Sabi ko, parang dito na muna ako sa labor, medyo labor muna ako ngayon eh. Pero still, yung yung pagpo-provide ng Panginoon ay talagang umaapaw. Hindi pa ako namamayat. So, yun. Sa Diyos ang kapurihan, talagang wala kay ibang masasabi. Salamat Panginoon. Salamat. So, yun lang po ba? May kasunod pa po nais magpasalamat. Si Ann daw muna bago ako. Tumingin sa akin si kuya eh. Nagpapasalamat ako kasi napabilang ko dito sa GC Dubai Connection. At saka tinanggap ako nila kuya, ni ate, sa mga taong nakapaligid sa akin. They never judge me. Tapos, kahit na may konting struggle, dismay, discouragement, papasalamat pa rin kasi naka-attend ako ngayong araw. Then, sana magpatuloy pa po ako sa aking journey sa pagkilala ko sa Panginoon at pagtanggap sa aking buhay. Yun lang. Salamat. Thank you, Ann. So, blessing si Ann sa ating church. Nabanggit kanina ni Joms yung hirap at ginhawa. Tingin ko naman si Ase lang yung naghihirap. Si Joms ay panay ginhawa. But kidding aside, talagang mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay at sa aming family. Na-remind ako sa sinabi ni Rem na sinabi rin na salita ng Panginoon that He makes all things beautiful in its time. Yung tita namin na pinagpipray namin na may sakit nung minsan, actually, na-share ko to sa inyo na pinatira namin siya or papatirahin namin siya doon sa bahay namin. At pinagtulong-tulungan na ipagpagawa siya ng kwarto. Ng sarili niyang kwarto doon sa tabing doon sa side namin. Pero hindi niya natirahan yung kwarto. Hindi na siya inabot, At kinuha na siya ng ating Panginoon. But ang reflection nun para sa akin, hindi man niya natirahan yung kwarto, natirahan yung mas maayos na kwarto kaysa dun sa tinitirahan niya dati. Pero meron na siyang mas maayos na bahay na tinitirahan ngayon sa piling ng ating Panginoon. And doon sa eulogy ng kanyang funeral, based doon sa mga testimonies, doon sa mga nagsalita, ay talagang naging mabuting tao yung aming Tia Lali. At sa kanyang buhay, hindi siya perpekto, but sa kanyang buhay ay nakita yung embodiment ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Especially yung character na pagiging selfless. Na kahit isusubo na niya, ibibigay pa niya sa amin mga pamangkin, ibibigay pa niya sa mga mahal sa buhay, ibibigay pa niya sa iglesia para lang sa pangangailangan ng iba. And it's a reflection din para sa akin na magandang i-emulate din yung ganong character na ipinakita rin naman ng ating Panginoong Jesus na ating dapat sundin at tularan. So, salamat sa Panginoon sa kanyang buhay and we truly honor her. Salamat dahil nagkaroon din ng reunion ng family. Although it's online, ay nagkita-kita kami ng mga mahal sa buhay. Isa siya actually sa pinakamatanda na member ng family na Bernardo. And secondly, siguro, share ko na rin sa inyo, yung kabutihan ng Panginoon. Minsan, nag-bike ako sa Satwa. Kasi may kasama akong dalawang Pilipino.
na kabayan, nakilala ko sa daan. Doon sa pagbabike na yon ay meron ako nakilala na ah, owner siya ng sasakyan actually. So, nagkaroon kami ng pag-uusap and transaction. And dun sa pag-uusap na yon, nakaka-amaze ang Lord. Sabi niya, ano, dadalhin mo na ba yung kotse? Parang sabi niya, kunin mo na, dalhin mo na. And right there and then, ay binigay niya yung kotse na wala akong binibigay na amount, wala akong binibigay na pera. At sabi niya, try mo, subukan mo kung okay sa'yo. So, to make the long story short, ay nakuha namin yung kotse at may BIN Services 2. Ano? Services 2.0 daw. Services 2.0 kasi white din siya at luma din siya. Yung kasing luma namin kotse ay luma din ano. So, even though it's luma, it's answered prayer. It's a blessing that the Lord really answered prayer, especially yung mga bata. Lagi nilang pinagpipray sa gabi. And we believe na may paggagamitan at magamit sa kapurihan ng kanyang pangalan, sa kanyang gawain, at sa pagtusto sa ilang mga pangangailangan ng family. So the Lord is faithful. Tinugon ng Lord ang prayer namin this month of May na magkaroon ng sasakyan. And iniisip mo nga kagabi, Lord, pinrovide mo ang sasakyan. I do believe na ipoprovide mo din ng panggasolina. Hindi pwedeng may sasakyan kami pero wala kaming panggasolina. So we trust God and He will provide in everything we need. Kailangan lang makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon and truly follow and obey and step forward kung ano man yung sinasabi niya. So praise the Lord for His blessing to our family and thank you sa inyo, sa inyong mga panalangin at sa inyong mga kwento, ano, sa inyong mga experiences na talagang blessing din na marinig ko at ako'y napagpala sa buhay. Amen. Pwede po ba muli natin palakpakan ng Panginoon? Sa Diyos lang po ang kapurihan, sa Diyos lamang. Dahil dako na po tayo sa ating announcement. Loading po po ating screen yon. Worship and giving. Sige nga po, Pastor. Next slide. So yun po, ako po kagaya nung binanggit ko kanina bago pa lang tayo magsimula, is kagalakan po sa akin personally na tayo po lahat ay naririto nagbigay ng time para sa Panginoon. Nakaka-encourage yun. Patuloy tayo sa pag-attend ng ganitong gawain and maraming salamat po sa ating mga umattend. And muli, next Saturday tayo po ay magkakaroon muli ng gawain pero ito naman po ay face to face. Ano po, dyan gaganapin po ito sa Sahara Plaza Block A 2501. So face to face po yung ating gawain next Saturday. And ito pong nakapost ngayon is ang ating MTM schedule para sa June. So, pwede nyo pong i-screenshot to and isesend din naman po to sa group while may nagnay-nay dito sa katabi ko. So, isesend din po tong EI. Isesend din po ito sa ating group. Ano po? So, next slide. Ito po ang ating gaganap sa ating next celebration. Ito po yung face-to-face. Ano po? Ang devotion po natin is Papa Bear. Nandito babalik na po siya ng Dubai. Tapos hindi pala. Ito pala ay tama, Pastor? Ito yung sa Wednesday, di ba? Yung prayer fellowship, sir, ang Wednesday. Okay. So, okay. Mali yung nakita. So, yung prayer fellowship po natin ay patuloy pa rin yung ginaganap tuwing 7:30 ng hapon. Ito po yung online.
And yung worship service po natin, kagaya na nabanggit ko, face-to-face po ito, na ang devotion po natin si Papa Bear, presider natin si Brother LJ, song leader natin si Ate Rem, and ang magbabahagi ng mensahe ng Panginoon ay si Pastor Paulo. And prepare din po natin yung ating heart, kasi ito yung ating tawag dito, pagsasalo-salo, pag-aalala sa ginawa ng Panginoon. Ito yung Lord's Supper, gaganaganap natin every first Saturday of the month. Prepare natin yung heart natin. And mayroon pa po bang next announcement, Pastor? Ayun, happy birthday po. Bagamat wala po dito yung mga magulang niya, ako na po mag-iimbita. Ano po, para wala po silang magawa. Kung tinanong nila po kung sino nag-imbita, sabihin nyo na lang po, i-announce na. So ito po, birthday po ni Nami, June 5. Siya po ay 5 years old sa June 5. So, dinosaur dito sa tabi. So, yun po, 5 years old na po si Nami ngayong June 5. So, kung gusto niyo daw po pumunta, mag-prepare lang po kayo ng regalo. Ano po? So, to be announce na lang po yung location. Baka po mapagalitan ako mismo magpapahanda eh. So, yun. Happy birthday, Nami. And yun, patuloy po nating ito tutur po yung ating katugunan sa ating mga panalangin. Alam niyo po, matagal na rin tayo nag-go online, and nais nating muling bumalik yung face to face, and mas masaya talagang physically na sasama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon, and yung effort na gigising ka para talaga mag-prepare sa gawain. Ayan. So, yun. Ang hirap pa tahimikin ng dinosaur. So, ito po, mag-start na po tayo ng June. Tayo po yung magkakaroon na ng face-to-face. Pero meron pa rin po tayong online, tinatawag na hybrid. Meron pa rin tayong online and face-to-face. Na ito po gaganapin natin, gaganapin natin sa kina Pastor Joel po muna ang bahay, while nagpe-pray tayo ng magiging location ng ating pananambahan, siguro ito ay preparation din natin na talagang pag may may i-invite na tayo service tayo Saturday, may tuturo na tayong lugar. Po? Tuturo na tayo. Ang tuturo natin ay 2501. So yun yung kay Pastor Joel na bahay, and praise God, ito'y answered prayer din sa atin dahil nag-renew si Pastor Joel ng bahay. Ito'y patuloy na ginagamit ng Panginoon. Katugunan ng Panginoon to. Patuloy na ginagamit yung kanilang bahay para sa gawain, So yun lang po. See you po next Saturday and Wednesday para sa patuloy nating yun pala, meron pa po tayong Magnification Team Fellowship. Ito pa po ay tinatry pa pong i-push na magganap by next week. So, I will announce po ahead of time, siguro 3 days before, para or mas late, mas early pa doon. So, i-announce ko na lang po para makabiyahe din si Brother LJ from Abu Dhabi, So, yun po. Dako po tayo sa ating closing prayer, panguna ni Pastor Paulo. Sorry, Salamat, Pastor. Brother John Marie. Paulo. Clarification lang doon sa venue, So, bahay actually dapat sa Sunday pa ito i-announce eh. Yung bahay ni Papa Bear ay in-open din sa gawain ng Panginoon. So, both tahanan ng lapitan at dito sa aming bahay ay bukas para sa gawain ng Panginoon. Pwedeng alternate, depende sa schedule ng mga nakatira kung may duty. So, basta dito lang po tayo
magsisimulang mag face-to-face sa Lapitan at sa Bernardo's residence. Further announcement regarding this ay pag-uusapan natin this coming Saturday. Pastor. Sige po. Salamat, Pastor Joel. Salamat po, Brother John Marie. Tayo po'y magwakas sa ating panalangin at after which po ay aawitin natin yung doxology. May I request everyone, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay when we sing our doxology as we close this month of May na tayo tinawid ng ating Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po dahil kulang ang salitang salamat, kulang po ang salitang ang mga awit para ibalik lahat sa inyo ang kapurihan sa lahat ng inyong ginagawa sa amin. Simula po sa pagmulat ng aming mga mata hanggang sa paglubog ng araw, Panginoon, hanggang sa aming pagpapahinga. Salamat po dahil ang bawat isa sa amin ay nag-a-affirm, Panginoon, na hindi niyo po kami iniwanan at hindi niyo po kami pinabayaan ngayong month of May. Though may iba't iba kaming sitwasyon, may iba't iba po kami pinagdadaanan, o may iba kaming mga journey ngayong month of May. Pero salamat po dahil ang bottom line nito, you are really, really good to us, Panginoon. Salamat po sa kagalingan, salamat po sa pag-asa, salamat po sa inyong mga pangako na pwede naming panghawakan, Panginoon, sa pagharap po ng panibagong buwan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po dahil malaking biyaya ang bawat isa, Panginoon, ang presensya ng bawat isa. And we pray, Lord, na pagkaingatan niyo po. Bukas o mamaya, haharap na naman kami sa mundong ito, Panginoon. Ba't iba na naman ang makakasalamuhan namin? Nakaabang na naman ang kaaway na kami pabagsakin, sirain ang aming damdamin, Panginoon. Lord, pwede niyo po bang ingatan ang bawat isa? Pwede niyo po bang i-cover kami, Panginoon? At kagaya ng aming napag-usapan ngayon, Panginoon, nawa ay patuloy namin maingatan ng inyong salita sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy ka naming mai-honor, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming ina-amaze sa mga ginagawa ninyo. Salamat po sa safe travel ng family ni Ate Rem pabalik sa Pilipinas. Salamat po dahil nakasama nila si Ate Rem. Salamat po dahil na-boost si Ate Rem sa kanyang emosyon, Panginoon, sa pagpunta ng kanyang family dito. Salamat, Panginoon, dahil kayo nag-provide. At alam namin, kagaya ng kanyang declaration, Panginoon, you make all things beautiful in your perfect time, Panginoon. Kaya salamat po dahil niloob nyo ito. At nawa ay patuloy pong ingatan nyo si Ate Rem sa kanyang journey, sa kanyang health, Panginoon. At kagaya ng kanyang ding declaration, nawa ay hindi po siya makabalik sa ospital, Panginoon. Kayo po ang sumama sa kanya. At patuloy niyo pong pagkaingatan ang aming prayer coordinator, si Ate Rem, Panginoon. At ganoon din, salamat din po sa testimony ni Brother LJ na sa kanyang nakausap. At salamat po, Panginoon, dahil alam namin na nauna na ang gospel sa kanyang puso. At nawa ibasagin niyo, Panginoon, yung mga barrier ng para hindi siya patuloy na patuloy na hindi kanya kilalanin bilang tagapagligtas. Salamat sa buhay ng GC Abu Dhabi na ginamit niyo para sa taong ito. Nawa ay patuloy kanyang i-acknowledge, mag-repent at isuko ang buhay niya para sa inyo. Gamitin niyo rin si Brother LJ sa wisdom na ibibigay niyo sa kanya as he present the gospel, Panginoon. Ganun din, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa pinsan ni Ninang Ruth, yung biopsy schedule. Tuloy namin nilalapit, Panginoon, na yamang kayo tumutugon sa aming mga dalangin. Kayo po ang patuloy na gumawa ng kaparaanan. Alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo at nawa ay makakuha na ng schedule si Dr. Leia, Panginoon, at maging maayos nawa ang procedure ng kanyang pagdadaanan, Panginoon. And maging yung mga family members, Panginoon, i-comfort nyo patuloy at naway patuloy po na maranasan ng kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ngayon pa lamang kiniklaim na po namin ang tagumpay, kiniklaim na po namin ang victory sa
sa operation na mangyayari, Panginoon. Salamat din po dahil nag-celebrate po ng ika-50th birthday ang asawa ni Ninang Ruth. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, dahil you've been faithful to him. Alam namin, Panginoon, na patuloy kayong nagpapakilala sa kanya sa iba't ibang kaparaanan. And we pray, Panginoon, at hindi po kami magsasawang manalangin na darating ang panahon na makakasama namin siya sa samba sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, pagpalain niyo po at yung maayos na kalusugan pa ay patuloy niyo pong ibigay sa kanya, sa kanyang pangunguna sa kampanya, Panginoon. Bigyan niyo siyang karunungan patuloy at maayos na pag-iingat lagi every time na siya nagta-travel, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay niya. Maging ang pagbalik po ng Lapitan family bukas dito, ingatan niyo din po sila, Panginoon. Salamat sa meaningful time nila sa pag-stay sa Pilipinas at salamat po sa privilege na makabalik muli sila dito. Ingatan niyo po sila at we pray, Panginoon, na maka-fellowship namin sila muli face to face, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na to at patuloy naming dinideclare ng aming mga puso, kino-confess ng aming mga puso, Panginoon, na kayo po ang aming mabuting Diyos na sasama sa amin sa mga darating na panahon. Kaya maraming salamat po to the one who is able to protect you from falling and to present you blameless and rejoicing before his glorious presence, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, belong glory, majesty, power, and authority before all time, now and forever. At tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Wala po muna tayong small group. And see you again on Wednesday and next Saturday. God bless you. Thank you, Mabel. God bless po. God See you, bless. everyone. Bye. Bye-bye. LJ, see you. God bless you, Mr. Bye. Joel. See you.